You know, mommies, ang natutunan ko sa experience namin to ng baby ko is presence of mind. Yung tipong kahit na antok ka or kagigising mo na alimpungaton ka, kailangan presence of mind pa more. Well, anyway, so for today, i-share ko sa inyo yung experience namin ng baby ko wherein nagkabukol siya ng super laki na bukol. And ang reason nun is nahulog siya sa kama nung natutulog kami. So, malikot kasi matulog yung anak ko. As in, sa sobrang likod niya matulog, umuupo siya. Minsan, tumatayo siya. But anyway, so yun na nga, ang nangyari, narinig ko na lang na sobrang lakas ng iyak niya. Bumangon na ako kaagad. Pinuhat ko siya, in-investigate ko kung anong nangyari dun sa kanya. So, nung nakita ko, nagre-red na yung dito sa part ng forehead niya, kumuha kaagad ako ng ice, tapos binalot ko ng bimpo, tapos dinampi-dampi ko dito sa ulo niya. Actually, nung time na yon hindi ko alam kung tama yung ginawa ko, kung cold compress ba dapat ang gawin. But anyway, yun ang ginawa ko, cold compress kaagad. As in, yung picture na ilalagay ko ngayon is yun yung itsura niya, nung bukol niya, nung after ko nang nalagyan ng first aid. But prior to the first aid, medyo mas malaki pa doon yung bukol niya, hindi sa pag-e-exage. Pero exage talaga sa laki yung bukol niya. Hindi siya yung typical na bukol lang na yung parang malit lang siya na ganun. Yung sa kanya kasi parang forehead niya, nagbukol na ganun. So yun, after kung nilagyan siya ng first aid, medyo napakalma ko na rin siya. That's the time na nagbasa na ako kung tama ba yung ginawa ko na first aid. Well, thankfully, tama yung ginawa ko na cold compress para sa bukol. So, it turns out na kapag cold compress ang ginamit mo pag nagkabukol or head bump, it will help na ma-reduce yung swelling. Kasi daw, ang ginagawa daw, according sa nabasa ko, ang ginagawa daw ng cold compress or basta ganun ang initial daw na reaction nung cold compress is tinatighten niya yung blood vessels na nakakatulong sa pag-reduce ng swelling. Versus kapag yung hot compress naman daw ang ilalagay mo sa bukol, hindi daw yon advisable pang first aid for the first 24 hours kapag ka nagkabukol. Dahil ang ginagawa naman daw ng heat is yung pinapa-increase niya yung blood flow, which is yun yung ayaw natin, gusto nating maiwasan para ma-reduce yung swelling kapag ka kakahulog lang niya, ganon. So, yun. Doon din sa nabasa ko, kailangan daw wag patutulugin yung bata within 2 hours or after 2 hours siya bago pwede pang mapatulog. But prior to that, i-check mo daw kung ano yung mga signs, kung nagsuka ba yung bata, nag-seizures, or nag-a-act strange or mukhang iyak ng iyak at may something really painful sa kanya. Yung hindi mo na mapatahan sa pag-iyak, ganon. So, in my case, syempre, baby pa yung anak ko, hindi niya masabi kung masakit ba yung ulo niya or what. So, yun, sa experience naman namin ni baby, napatahan ko naman siya. So, it means, walang masakit. Well, masakit yung ulo niya. Pero, hindi yung ganun kasakit na hindi na niya matolerate, ganon. And also, isa pa daw na kailangan tignan mo is kung may fluid discharge dun sa ears niya o kaya sa nose niya, or kung nosebleed siya, ganon. Kapag yung mga signs na yon nakita mo dun sa anak mo, dalhin mo kaagad sa hospital. And then, within 24 hours, yun din, yung mga signs na kailangan mong i-check. Dapat, keep an eye on the child that 24 hours. Yung anak ko nga as in, alam nyo, nung time na nahulog siya, halos wala akong tulog. As in, mayat-maya tinitingnan ko siya or pinapakinggan ko kung humihinga pa ba siya. As in, nakaka-paranoid talaga. Pero alam niyo yung feeling na
syempre, first time mom ka, so, hindi mo alam, I mean, kung sa ibang tao, iniisip nila, okay lang yan, part of growing up lang yan, ganyan, ganyan. Ganon yung sasabihin sa'yo which is, true enough, yun yung sinabi sa akin kinabukasan ng nanay ko nung gusto ko nang dalhin sa hospital yung anak ko. Sabi niya, okay lang siya, ganyan talaga. Mas madami ka pang ma-experience, wag naman sana. Yun, mas madami pa daw nakakatakot na experience, pero part of growing up lang daw talaga yon. So anyway, basta yun, mami. Uulitin ko, cold compress is good para sa bukol for the first 24 hours para ma-reduce ang swelling. And yon, lesson learned sa akin bilang nanay talaga is presence of mind is real. Yon, which is I'm very thankful may kahit papaano, kahit paranoid ako nung time na yun, may presence of mind ako at naisip ko at pinili ko yung gamitin ang cold compress versus sa hot compress. At saka yun, alam niyo, mommies, the next day, okay na yung ulo niya. Hindi na siya ganun kalaki compared dun sa kakauntog lang niya. So, I think nakatulong talaga yung cold compress para ma-reduce yung swelling dun sa bukol niya. Yun lang, i-share ko lang yun. I really hope na hindi ito mangyari sa kahit na sino sa ating mga mommies. But anyway, if it does, sana makatulong tong video ko na to, yung experience ko na to, para naman ma-prevent pa yung complications, ganon. At saka, mommies, advice ko lang sa inyo, ha. Presence of mind talaga, very important yan. For now, okay naman na yung baby ko. May konti na lang dito na parang mark, na parang may yellow, little yellow na may konting green, parang ganun. So, pagaling na yung bukol niya talaga. And, normal naman siya. Kinabukasan, within yung 24 hours na kailangan i-check mo yung mga kilos niya na something strange or what. Kinabukasan siguro, ang na-feel ng anak ko, ako yung strange. Kasi, tinatanong ko siya kung, where's mommy? Where's daddy? Ganon. Yung parang sinecheck ko kung hindi ba siya nagka-amnesia. Ganon. Baka nakalimutan niya akong nanay niya. Yun lang. Anyway, mommies, thank you very much for your time and have a good day sa What's this? Where's the zebra? How about the xylophone? That's a violin. This is the xylophone. No. Where's the queen? You show mommy where's the queen. Yep. How about the orange? Mom.
him. Bunny. Yes, that's a bunny.